For sure, pera lang ang habol mo sa mga rekaforte. If I were you, I will take my offer. I snapped. At bakit ko naman po gagawin ang sinasabi nyo? Anak nyo nga, tinanggihan ko. Isa pa po, wala akong pakialam sa pera ng kahit na sino. Nakikiusap po ako sa inyo habang nakakapagtimpi pa po ako. Umalis na kayo. Mariin kong sabi sa kanya. You know, I can just ruin you, Miss Brianna. Why don't you just accept the money and leave? Nagmamatigas talaga siya. Ganyan po palang ugali nyo eh. Ugaling po sakal. Ano bang akala nyo? Lahat na dadaan sa pera? Pues hindi nyo po ako mabibili. This is about Hilton, di ba? Bakit hindi na lang po siyang kausapin nyo? Hindi yung ako ang pinuputakti ninyo. Sabihin nyo po sa anak nyo na isaksak niya sa baga niya si Hilton. Nanggagalaiti kong sabi. Naglalabasan na din ang litid ko. She looked appalled. Utang na loob po. Tantanan nyo na ako. Ayoko pong maging bastos sa mga matatanda. I said na pinagdiinan ang salitang matanda. She looked pissed. Pagsisisihan mo ito, she said in gritted teeth sabay walk out. Napaupo naman ako. Naninikip ang dibdib ko. You okay, girl? Nag-aalalang tanong ni Pina. Tumango ako, kahit kumukulo talaga ang dugo ko. Ano bang akala nila sa akin? Mukhang pera? Sinamahan ako ni Pina na sunduin sa Mori si Lavina. Nagpumalit na kasi itong bumalik sa school. Ako man ay baka bumalik na din sa trabaho. Mabuti na lamang at tinanggap ang leave ko. Pumasok kami sa school, diretso sa waiting area, pero wala naman si Lavina. Baka nasa playground, sabi ko kay Pina. Naglakad kami papuntang playground. Lavina! Nanlalaki ang mga mata ko nang makita ko kung paano itinulak ni Aristotle ang anak ko. Napaupo agad si Lavina sa ground. Napatakbo ako para daluhan ang anak ko. Nasa tabi na niya si Arthur. Aris, why did you push her? Masama ang tingin ni Arthur dito. Shut up, Art. Sigaw naman ang bata. Itinayo ko naman si Lavina. Namumula na ang pisngi at ilong niya. Kaunti na lang ay tutulo na ang luha nito. Pinagpag ko ang nadumihan niyang uniform. Salbahing bata, sabi ni Pina na nasa tabi ko na. Ano bang nangyari, anak? Tanong ko kay Lavina. Hindi ko po alam. Tinulak na lang ako bigla ni Aris. Sumbong nito. Inalo ko naman siya agad. Aris, bakit mo naman tinulak si Lavina? Malumanay kong tanong sa bata. She deserved it. You two ruined my family. I hate you. Punong-puno ng galit ang boses nito. He pushed me saka mabilis na tumakbo paalis. I was caught off guard. Yun ba yung anak ni Hilton? Tanong ni Pina. Kaya naman marahan akong tumango. Hindi ko pa alam kung paano magre-react sa sinabi ng bata. The hate in his eyes is too much for a kid. Ito na nga bang iniiwasan ko. Nadadamay na ang mga bata sa gulo naming matatanda. But what can I do? Tahimik na lang kaming umalis ng Morris. Sakto namang sinundo na ng driver nila si Arthur. Sa labas na lamang kami maghahapunan. Dinala kami ni Pina sa mall at pumasok sa isang restaurant. Habang kumakain ay may inabot na papel sa akin si Lavina. Binuksan ko ito at binasa. My lips parted nang mabasa kung ano iyon. Nagtagis din agad ang bagang ko. Girl, what's wrong? Tanong ni Pina nang mapansin ang reaksyon ko. Ayoko namang sabihin sa kanya at baka marinig ni Lavina, kaya naman ibinigay ko na lamang ang papel. She looks appalled too. Who would not? Why would they expel my daughter? Ang nakasaad sa sulat ay hindi na maaaring pumasok si Lavina. Siyempre, alam ko na kung sino ang may kagagawa nito. Tahimik lamang si Pina habang papauwi. Ayokong maapektuhan ang anak ko. She's been through a lot. I tucked Lavina to bed bago pumunta sa sala para mag-isip. What will you do, girl? Naghaalalang tanong ni Pina. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko, Pina, pero sigurado ako kung sino ang may kagagawa nito. Nakatiim ang bagang ko.
Ang kapal din naman ng mukha nila. Tumunog ang email notification tone ko. Binuksan ko agad ito at baka mahalagang email. Only to be surprised, nagmula iyon sa kumpanya na sponsor ng scholarship ni Lavina. Napakuyom ang kamao ko. Inagaw sa akin ni Pina ang cellphone para basahin ang email. Girl, iniipit ka nila. Ang sama nila. Pati bata ay dinadamay. Sumasakit ang ulo ko. Bakit ba hindi matahimik ang buhay namin ng anak ko? Now, Caroline mother is meddling. Why can't just they leave us alone? Wala naman kaming ginagawa. Basta girl, I am always here for you and inaanak ha. Salamat Pina. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako magpapaapi sa mag-inang yun. Determinado kong sabi. That's right girl, lumaban ka. She cheered me up. We heard anak. Napakunot ang noo ko. Sino naman kayang Poncio Pilato ang nandito? Baka naman offer na naman ako ng pera. Sino yan? Binuksan ko ang pinto. Lumundag ang puso ko nang bumungad ang mukha ni Hilton. He looks tired pero hindi ito nakabawa sa taglay niyang kakisigan. I shook my head. What am I even thinking? Bumangon ang inis ko. Dahil sa kanya kaya binubulahaw ng mag-inang yon ang buhay namin. Ano bang ginagawa mo dito? I want to see my daughter. And tulog na. I cut him off. Nagkamot ito ng ulo. Sorry, ginabi. Marami lang akong inaayos. May I come in? Tumaas ang kilay ko. Narinig kong napasinghap si Pina sa likod ko. Nagulat siguro na nandito si Hilton. Pinapasok ko na din siya. Naisip ko kasi nakausapin siya. Nakita kong pumasok si Pina sa kwarto para siguro bigyan kami ng privacy. Kailangan ko siyang makausap sa estado ng mga bagay-bagay. Ngayon na involved na ang anak ko sa kanya at sa pamilya niya. Natatakot ako na baka isang araw ay masaktan si Lavina. Gaya na lamang ng nangyari kanina. Isa din iyon sa mga bumabagabag sa akin at pinag-aalala ko. Tumikhim ako. Kamusta si Aris? Panimula ko. He's fine. Sagot nito. Napailing naman ako. No, he is not Hilton. He frowned. Hilton, hindi sa nang hihimasok ako pero anong pralo niyo ni Caroline kay Aris? Napaawa ang labi niya. You see, naapektuhan ng bata sa kung ano man ang problema ninyong dalawa. Napabuntong hininga na lamang ako. Kanina, tinulak niya si Lavina. He hates Lavina at hindi ko siya masisisi. Kung yun ang nararamdaman niya, hindi naman siya nakaimik. Hilton, hindi ko sa'yo ilalayo si Lavina. But maybe you should pick your family first. Ayokong umabot sa point na magkasakitan ng dalawang bata. Binalot kami ng pamilyar na katahimikan. Brianna, nag-iwas ako ng tingin. Naaawa ako sa kanya. Kita sa mga mata niya ang kalituhan, takot, kalungkutan at pagod. If only I can hug him tight and whisper sweet nothings until he fall asleep. It's getting late, Hilton. Sa tingin mo, kailangan ko nang mapaalis ka. Baka kasi kung mapano ka pa sa daan. I even heard him sigh and he stood up. Hinatid ko siya palabas ng pinto. I stand in the door frame waiting for him to leave the compound, pero nakakailang hakbang pa lang siya nang huminto siya sa paglalakad. He turned around. Bakit? The way he looked at me made my heart skip a beat. May nakalimutan ka? Brianna, do you still love me? Nahigit ko ang hininga ko. For a moment ay napatanga ako. Why would he ask that question out of the blue? At bakit naman ako nagpapanik? Does it matter? I moved my gaze away from his eyes. Ayokong mabasa niya ang kung anumang emosyon sa mga mata ko because I know my eyes will betray me. Nasa opisina ako pero wala sa trabaho ang isip ko. In fact, kalat-kalat ang isip ko. How things can be this complicated. Anak dragged me out from my thoughts. Pumasok si Charles Darwin. What are you doing here? Tanong ko sa kanya. He shook his head. Brother, you look like shit.
Sabi niya habang umuupo. You have no idea. What are you gonna do about Caroline? Nagtagis ang bagang ko. I honestly want to wring her neck. Well, you can't do that. I heard Alcantara is persistent to get Aris. Iyon pa ang dagdag sa iniisip ko. I love the kid. Anak ko siya no matter what. You, Caroline and Alcantara seriously need to talk, brother. Naiipit ang bata. This is Caroline doings. That bitch. Napakuyom naman ang mga kamao ko. Wala na tayong magagawa. The right thing to do now is fix what can still be fixed. Suddenly, Brianna's image flashed in my mind. She is pregnant with my child, and I can't even do anything. Does she even know that she's pregnant? Kung alam niya, wala ba siyang planong ipaalam sa akin? I badly need to fix things as soon as possible. We heard a knock. It was from my secretary. Sir, the Morris called. Nandoon po si Mr. Ruiz Alcantara. She informed. Mabilis akong tumayo sina kinauupuan ko. I drove as fast as I can para lang makarating agad sa Morris. Habang nagdadrive ay napapagmura ko pa ang aking sarili. Sobrang gulo ng mga nangyayari. I can't even comprehend. I went to Morris para sana kausapin ng school tungkol sa pagpapaalis nila sa anak ko. But things went out of order. Una, nadatnan kong nag-aaway si Aris at Lavina. My daughter punched Aris while crying. Nagsisigawan sila. Then Ruiz entered the scene. Gusto niyang kunin si Aristotel. Hindi doon nagtatapos ang drama. The next thing I knew, Hilton came and things become more chaotic. Hilton? The man pushed Ruiz. Napasinghap na lamang ako. Gago, stay away from my son. Kinuha niya si Aris at tinabi sa kanya. Nasaan ba si Caroline at nang makumpleto na ang casting? You know very well that he is not your son, Recaforte. Ruiz hissed in gritted teeth. Dad, what's going on? Takang tanong naman ni Aris. Nothing, son. Pwede ba, Recaforte? Why are you owning a child na hindi naman sayo? Bakit hindi ang totoo mong anak ang pagtuunan mo ng pansin? Ruiz looked at Lavina na hawak ni Pina. Nasa puko ang aking noo. Magsitigil nga kayo. Utang na loob, may mga bata. I said, losing my patience. Kailangan ba talagang sa harapan sila ng mga bata magkagulo? What's going on here? Here comes Caroline. I even rolled my eyes. Ruiz, what are you doing here? Asik ni Caroline kay Ruiz. The guy smirk. Kinukuha ang anak ko na pinapaako mo sa iba. Galit na galit ang mga mata ni Ruiz habang nakatingin kay Caroline. Wala kang anak dito, Ruiz. Buwelta naman ni Caroline. Oh, really? Mapang-uyam na sabi ni Ruiz. Hanggang kailan mo balak panindigan niyang kasinungalingan mo, Caroline? Stop using my son for your own good. Sa tingin ko, any moment from now ay masasakal na ni Ruiz si Caroline. Saglit niya dito. I don't really know what's going on between the two of them. It's the least of my concern actually. And you? Binalingan ako ni Ruiz. Napakunot ang noo ko. Bakit ako? Why don't you fight for your right, Brianna? Why are you letting Caroline take away the family that is supposed to be yours and your daughter? I was caught off guard sa mga sinabi niya. Dinamay pa ako. Ruiz, stop making stories. Paninindigan ni Caroline. Wala akong pakialam sa iyong babae ka. Just give me my son. Shut up, Alcantara. You have no son here. Umalis ka na. Matigas na sabi ni Hilton. Mukha namang nakakita ng kakampi si Caroline. Gusto ko tuloy umismid, but this is not really the right place for their issues. Tumigil na kayo. Isipin niyo naman ang mga bata. Sigaw ko. Really, Brianna? Hindi ba ikaw naman ang punot dulo ng lahat ng ito? If you did not come back, hindi magugulo ang pamilya namin. I was appalled sa sinabi ni Caroline. How dare you? Parang may pumitik na switch sa ulo ko at agad na akong naging beast mode. Ano, masaya ka na? Naikuyom ko ang aking kamao.
I am trying to control my anger sa ngalan ng kagandahang asal ng mga bata. Sinigawan ni Hilton si Caroline pero umismid lang ito. Wow, just wow. Caroline chanted looking amused. Kinuha ni Ruiz ang pagkakataon para kuhanin si Aristotle but Hilton was quick. Nagkagunon na sila. The next thing I knew, I felt something dripping on my legs. Nanlalaki ang mata kong yumuko. Brianna, you're bleeding! Pina shouted in panic at tumakbo papunta sa akin. I stiffened. Noon lamang tumigil sa pagsusuntukan si Ruiz at Hilton. In a snap, I don't know what's going on around me. Aside from Hilton is murmuring something while rushing me to his car. Isinakay niya ako. When my shock fade away, nagsimula akong umiyak habang sapo ang tiyan ko. He drove his car as fast as he can, and in the middle of the pain, I am feeling I lost consciousness. The smell of alcohol and the cold breeze of air wake me up. I slowly open my eyes as cliché as it may sound, the white ceiling welcomed me. Nasa ospital ako. Since before I lost consciousness flashed in my head. Napabalikwas ako ng bangon. Muling bumangon ang kaba at pangamba sa puso ko. She's awake. Boses iyon ng isang babae. She's standing in front of me in her lab gown. Paniguradong doktor ang isang ito. What happened? I panic as I remember the blood dripping on my legs. Noon ko napansin si Hilton na nasa tabi ko. You almost had a miscarriage, Mrs. Ricaforte. Napaawang ang labi ko. Hindi dahil sa tawag niya sa akin, but she mentioned first. Buntis ako? Parang nanuyo ang lalamunan ko. Hilton hold my hand. Yes, my Brianna, we are having a baby. Masuyong sabi ni Hilton. It's a good thing na isugod ka kaagad at malakas ang kapit ng bata. Your husband mentioned that you collapsed 2 times already due to stress. Mrs. bawal po ang stress. If you continues to stress yourself, maaaring malaglag ang bata. Hindi naman nagtagal ang doktor at lumabas na matapos akong kausapin. Sa dami ng sinabi ng doktor, I was stuck to one thought. I am pregnant. It was overwhelming. Should I be happy? Of course, it's a baby. A blessing. But considering what's going on, hindi ko na alam. Hey Brianna, what's wrong? Worry flashed in Hilton's face as he come near me. May masakit ba sa'yo? Umiling ako. I tried to push him lightly na ikinakunot ng noo niya. Nasaan si Lavina? Tanong ko sa malat na boses as I wipe my tears using my palm. She is with Pina. Don't worry about her. She is okay. Tumangu-tangu ako. Napatitig ako sa mukha niya. He is indeed one of the most beautiful man I have ever seen. Si Aris, muli kong tanong. Nasa bahay na. Sagot niya. Silence enveloped us. I can see a lot of emotion in his eyes. Halatang gusto niyang magsalita, but he does not know how. Ako din naman. I broke the silence. Hilton, can you do me a favor? Swallow the invisible lump in my throat. What is it? I heave a sigh. Can you keep your distance even just for a month? I tried so hard not to let my voice break. He looked appalled. What do you mean? He frowned even more, but there is fear in his eyes. Pakiusap, Hilton. Do this for the kids. Lavina survived without you for 6 years. It wouldn't hurt her if she'll wait for a month or so. Pero si Aristotle, he grew up with you. Sa gulo na nangyayari ngayon, kawawa ang bata, Hilton. My mind is scolding me sa mga pinagsasabi ko, but I know that this is the right thing to do. Dahil dyan sa pagiging selfless mo kaya ka umiiyak at nasasaktan. Tuya ng isip ko, but I shook the thought away. He needs you more. Ang sakit, sobrang sakit. Nagtagis ang bagang niya. Just like what I said the other night, kailangan mong pagtuunan ng pansin si Aris. Whether he is your flesh and blood or not, anak mo siya.
Just please do this for the kids. If this feud continues, pati ang mga bata ay magkakasakitan. And I don't want that. I can feel the agonizing pain in my chest. Ang hirap habang pumipigil ng luha. Paano si Lavina? Paano ka? You're pregnant. Nakalarawan ang sakit sa mukha niya. Like he is in pain too, just like what I'm feeling right now. Ako na ang bahala sa kanya. She is a tough kid. You know, don't worry at kaya ko ang sarili ko. I am just pregnant again. I smiled weakly. Do you get my point, Hilton? Malumanay kong tanong. He nodded and I sighed in relief. Don't worry. I am just giving you the time you need to fix things. I won't do it again. Hindi ko ipagkakait sa'yo si Lavina. And this little fella. I caressed my stomach. The thought of having a baby excites me. But at the same time, it scares me just like when I first knew that I'm pregnant with Lavina. Silence once again take over. We are just staring at each other. I see the will to argue in his eyes, pero sa tingin ko ay mas pinili na lamang niyang sumang-ayon. He is frustrated, confused and in pain. I can see that clearly. I shut my eyes tightly. Ang sakit sa puso, but this is the best thing to do. Para na rin sa buhay na nasa sinapupunan ko. Gaya ng sabi ng doktor, I should not stress myself. I am doing this for the better. I convince myself. Paano tayo? He said in a small voice habang mahigpit ang hawak sa kamay ko. I smiled bitterly. I cupped his face while looking intently into his face. He looks vulnerable as of the moment and breaks my heart even more. Maybe this is not time. This is not our time for my love. I gave him a peck on his lips. Why do I feel like this is really a goodbye? Anak, my mom called. Nagangat ako ng tingin. Mom, bakit gising pa po kayo? It's already late but I'm still working. Hindi naman kasi ako dinadalaw ng antok. Kapag wala naman akong pinagkakaabalahan, I will just surely end up missing her. Anak, I have something to tell you. Sabi ni Mom. What is it, Mom? I put down the papers I am reading to give her my full attention. She even heaved a sigh. Kinabahan ako. I am sorry, Hilton. I am so sorry. Napatayo ako sa kinatatayuan ko. Dinaluhan ko siya at pinaupo. Ma'am, bakit ka nagsusorry? I frowned. It's my fault, anak, kung bakit ka nahihirapan at nasasaktan. If only I did not do it. I'm so sorry, anak. Forgive me for taking away your happiness. Lalo akong naguluhan. What is she even talking about? Mom, calm down. Pinag-aalala mo ko. I talked to Brianna 6 years ago. Natigilan ako but it caught my attention. I asked her to refuse your marriage proposal. Anak, I'm so sorry. Hindi dapat ako nakikialam sa inyo. I know how much you love her. Mom is crying, but I felt numbed. Anak, please forgive me. Natakot lang ako na maiwan mo kami noon. Our family is in crisis dahil sa sakit ng papa mo. And the company was in danger. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko na kayang makita kang nasasaktan. Natulala ako. My mom did that? Dapat ba akong magalit? Panandalian kong isinantabi. Ang sinabi ni Mom, I'm still have to deal with Ruiz and Caroline. Gaya ng sabi ni Brianna, I must do this for my son. Sa tuwing naiisip ko ang pinag-usapan namin sa ospital, I can't help but to be scared. That's why I am trying to resolve these things as fast as I can. Ang hindi ko lang alam is how I will handle Aristotle. Can I break my son's heart? Hilton, I want my son. Malinaw na sabi ni Alcantara. We are having a negotiation para sa custody ni Aristotle kasama ang mga attorney namin. Ayoko man but I have no choice to deal with Alcantara. You think it's that easy, Alcantara? He smirked. And you think knowing that you have a son after 6 years is easy, Recaforte? I saw Caroline tensed.
Why don't you just leave us alone, Ruiz? Singit ni Caroline. Ruiz give her a death glare. Shut up, Caroline, at baka makalimutan kong babae ka. I might wring your neck. Dahil sa tensyon ay inawat na kami ng mga attorney. Alam mong hindi mo pwedeng ipagkain sa akin si Aristotel Ricaforte. I am the father and I lost my chance to be with him dahil sa ginawa ng babaeng ito. You should know how I feel. I was stuck. Right, he is the father. I fathered a child na hindi akin habang lumalaki ang anak ko na walang ama. But can I just give my son to him? Hilton, wag kang papayag, sabi ni Caroline. Sinamaan ko siya ng tingin. You have no say on this, Caroline, I said in gritted teeth. Bakit ka ba nandito? Ngayon ka pa ba magpapakaina? Isn't it too late? I said full of sarcasm. I loathe her, but I hate myself more that I trusted her. If only I did not come with her that night, things won't be fucked up. How dare you, Hilton? She hissed. Napailing na lamang si Alcantara. I don't know what's going on between the two of them. Ni hindi ko alam na nagkaroon sila ng relasyon noon. Ang kapal ng mukha mo, Caroline. You hid my child to me and you did not even have the decency to be a good mother? The best way to settle this is the three of you to have to come with consensus. We all know how hassle bringing this up to the court. Isa pa, ang bata ang pinakamaapektuhan dito. And we don't want that. Sabi ni Attorney Makaraig. I nodded. With a heavy heart, I have to let go, Aristotel. I can fight. I have all the means but my conscience won't let me. Nung mga panahong yun, naramdaman kong seryoso si Ruiz. Nagpasalamat siya sa akin. At kinausap ko na din si Aris tungkol sa kalagayan at sitwasyon niya. Alam kong matalino kong pinalaki si Aristotel. At nang kausapin ko siya ng mga panahong yun ay naintindihan niya kung ano na ang kalagayan namin. A month and a half ang lumipas. Sa tingin ko ay maayos naman na ang lahat. Siguro, baka, ewan. It's Saturday morning and I'm getting Lavina ready. Hilton texted me more than a month ago, asking me if he could borrow Lavina every Saturday. Siyempre, sino ba naman ako para humindi? Ready ka na, anak? I asked her. Yes po, excited na nga po ako. She replied. Napabuntong hininga na lamang ako. This is the third time na pupunta si Lavina sa papa niya. At 9 o'clock, sinusundo siya ng driver ni Hilton. I guess naayos na ang gusot sa kabilang panig. The custody thingy was already fixed. I am happy for Ruiz. Kawawa naman kasi yung tao. Nagpaalam na sa akin si Lavina. Ngunit nagtaka ako at ito namang si Pina ay tuluyang pinagbihis na ako. Ewan ko ba sa'yo, Agripina, ang dami mong alam. Come on girl, hurry up at malilate na tayo. Nanlalaki talaga ang mga mata ko sa pinagsasabi niya. Huh? Girl, you better take a bath. We are going to a party. Napatanga naman ako. You have to be there because it's my engagement, she said nonchalantly. Ano? Understatement ang salitang gulat. Nagulantang ako. Feeling ko ay lalabas na ang eyeballs ko sa gulat. Agripina, wag mo akong pinaglololo ko. Mukha ba ako nagbibiro? He just shrugged her shoulder. Napatanga ako. She looked freaking serious. I was appalled. Seryoso nga ang loka. Kanino ka magpapakasal? Collins. Mapapaanak ako sa mga pinagsasabi ni Pina. Huwag ka na nga magtanong, Brianna. Bilisan mo na dyan. Mamaya ka talaga sa akin, Pina. Oh, isuot mo to. Inabot sa akin ni Pina ang isang off-shoulder flowy dress. Simple but it looks beautiful and elegant. Papasa na nga tong damit pangkasal sa West. Napatingin naman ako sa suot ni Pina. Huwag ka na nga umangal. So I wear the dress. Namamangha ako habang tinitingnan ko ang sarili ko sa full-length mirror. Nakaayos na ang buhok ko at nilagyan ni Pina ng light makeup ang mukha ko. Nagtaka naman ako dahil may naghihintay ng kotse sa labas ng compound. Sundo siguro namin. Hindi na ako mapakali habang nasa daan. Ewan ko ba kung bakit iba ang pakiramdam ko.
Dumating kami sa isang magarang 2-story house sa loob ng isang exclusive subdivision. Sa dami ng mga magagandang bahay na nadaanan namin, umaangat sa paningin ko ang hinintuan naming bahay. The next thing I knew, ay tinitingnan ko ang maraming tao sa loob. I blinked 3 times. Lumalim ang gatla sa noo ko. Sinasabi ko na nga ba, overdress ako. Ang mga tao dito ay naka-casual attire lang naman. Punyemas talaga tong si Pina. Habang nagdadalawang isip ay pinasadahan ko ng tingin ang mga tao. The people oddly looked familiar to me. True enough dahil lumapit sa akin ang 3 taong mahigit 2 buwan ko nang hindi nakikita. Adra? Kevon? Lupita? Nagpapalit-palit ang tingin ko sa kanilang 3. They are all smiling at me habang ako ay gulat na gulat. You look gorgeous, Brianna. Sabi naman nila. Bigla ka na lang hindi nagpakita. Pasensya na kayo. Marami kasi talagang nangyari. It's a long story. Pagkatapos ko silang kausapin ay pinasadahan ko ng tingin ng iba pang bisita. Marami talagang pamilyar. Hanggang sa, Colleen? Cassidy? Natigilan ako when I caught a glimpse of my 2 sisters. Excuse me ha? Sabi ko at umalis na para puntahan at siguraduhing makakapatid ko nga ang nakita ko. Ate! They both giggled at masaya akong niyakap. Anong ginagawa niyo dito? Tsaka kailan kayo dumating? Bakit hindi kayo nagpasabi? Binahanang tanong ang utak ko. I froze when I saw 2 familiar faces pass by. It's Caroline and Hilton. Bakit parang may kumirot? Kinakabahan ako but in a good way. Meron bang ganun? In fact, I feel agitated dahil sa excitement. Halo-halo ang nararamdaman ko, but it was all positive. Napahigpit ang hawak ko sa pungpong ng mga bulaklak. Dahang-dahang bumukas ang malaking pinto sa harap ko. Nahigit ko ang aking hininga. Wala pa man ay nagbabadya na ang luha ko. Who would not? Up until this very moment ay hindi pa rin ako makapaniwala that here I am, inside a church wearing a white dress. I never thought that this day will come. Hindi man ito ang pinapangarap kong ending ng kwento ko, but who I am to complain. This is more than enough. Ang engagement party na dinaluhan ko ay para sa akin pala at para kay Hilton. Ang makita kong magkasama sila noon ni Caroline ay isa lang palabas. I love you, he mouthed. It made me smile even. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Music to my ears. Hindi ko na talaga napigilan at pumatak na ang luha ko. Then I remembered the day before this momentous day of my life. Noong araw na yon ay napagtanto kong mahal talaga ako ni Hilton. Ikinompile niya lahat ng videos kung paano kami nagsimula at kung paano nagtagal ang relasyon namin. Hanggang sa mga panahong sinagot ko siya at ang mga panahong mahal namin ang isa't isa. Naka-flash yun sa isang LED screen kung saan pinapakita niya kung paano kami nagsimula noon. What is exactly going on? Gusto ko yung isigaw sa gitna ng madla. The call ended. The LED screen turned to black and after a while ay tumandad sa screen ang isang sala. Sa sofa ay may natutulog na babae. Natutop ang bibig ko nang makita ko at mapagtanto ko kung sino iyon. Noon ko nalaman na lahat pala ng kilos ni Hilton noon ay naka-video. Sa lahat ng pinagdaanan naming dalawa ni Hilton sa loob ng 7 taon, hindi ko akalaing makakamit pa namin ang sitwasyong ito. Hindi ko akalaing magiging maayos pa ang lahat at mapapasa akin pa din ang minamahal ko. Kahit patuloy ko mang i-deny sa buong mundo na hindi ko na siya gusto, ang 2 batang supling ang patunay na ito ako, buong buo at mahal na mahal siya. At ganon din siya sa akin. Salamat at hindi niya ako sinukuan. Nanghingi na din ng tawad sa akin ang mama ni Hilton. Pero agad ko namang naintindihan yun dahil napag-usapan na namin ito. Nang araw din na yun, ay nakita ko kung paano alagaan ni Aris si Lavina. Ngunit ang mga pagkakataong yun, hinding-hindi mapapalagpas ang mga mata ko kung paano niya din alagaan si Lavina.
Ngunit may isa siyang sinabi, I don't want to be his brother. I just don't want, but I keep an eyes on him. Sa araw na ito, narito at nakikita ko ang sarili kong lumalakad papunta sa altar. Kita ko ang ngiti sa mga mata ng taong sa loob ng paghihiwalay naming dalawa ni Hilton ay nakasuporta sa amin. Ito din ang araw na nalaman ng mga nasa kumpanya na dati na kaming magkarelasyon ni Hilton. Nabiglaman sila pero masaya sila para sa aming dalawa. At hindi ko palalagpasin ang araw para pasalamatan ang mga taong nasa likod ng tagumpay na ito. Pati na din ang saksi sa pagmamahala naming dalawa. Muli ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ginabayan niya ako patungo sa pagbabalik muli sa mga kamay ni Hilton. Napatunayan kong sa bawat unos sa buhay, may mga pangako ang Diyos na nakalatag na para sa atin. Dumadaan man ang kahinaan at pagsubok, pero mas lalo tayo nitong pinapatatag. At yun ang napatunayan ko. Hindi na ako mabubuhay ng malungkot. Hindi na ako mabubuhay ng puro pangamba para sa anak kong si Lavina at sa bagong supling na iwi-welcome namin sa buhay ko. Narito ako at para pakasalan ng taong nag-iisang mahal ko. Do you, Brianna Roa, take Hilton Recaforte as your lawfully wedded husband, for better or for worse, in sickness and in health, till death do you part? Without hesitation and wholehearted submission, I said I do. I do take you back, my love.